Sa mundo ng classic motorcycles, ang 1965 BMW R50 ay nakilala hindi bilang isang maingay na revolusyonaryo, kundi isang tahimik na alamat. Built in post-war West Germany na mga panahong ang kalidad ng produkto ay mas mahalaga kaysa sa mga marketing shenanigans. A 494cc horizontally opposed boxer twin engine, air-cooled and shaft-driven. The R50 delivered smooth, reliable power with an elegance that few bikes could match. Ito ay motorsiklo na ginawa for distance and dignity, with its iconic Earl's fork front suspension and seamless design na siguradong bibigyan ka ng stable, comfortable experience. Hindi ito ginawa para lang mag-tour. Ito ay ginawa para mag-travel, maglakbay sa kabilang bakuran ng ibang bansa ng ilang dekada at walang sakit ng ulo. At pupuntahan natin ngayon para mapagkwentuhan sa isa sa mga owner ng R50 sa Pilipinas, si Gino Reyes from Obando, Bulacan. BMW R50 1965 model. Paano siya napunta sa'yo? Unang motor pa to, bali sa tsuhin ko eh. Tapos nung banda nagkakaedad ng tsuhin ko, saka namin binili. First owner, galing to sa yung gumagawa ng jeep dati sa Malaban, si G. Wells. Yun. Gumagawa ng owner Jeep. type jeep. Tapos ito ay 1965? 65. Ilan taon na siya? Bali kulang 60. Anong mga unique na karakteristik nitong BMW R50 na wala sa ibang mga motor? Siyempre yung boxer engine niya, iba yung feel nung takbo niya. Iba yung vibration. Pero yan daw kasi yung dyan yung pinaka matibay na part ng motor na yan yung makina Oo. Smooth yung pero smooth yung balance, no? Oo. Pero ito, bakit ka na-inspire buuin tong motor na to? Bali pang third generation na ako na owner nito. Yung sa tito mo, tas sa papa mo, tas ikaw. Tapos gaano katagal inaabot yung restoration process niya? Umabot lang to kung tutuusin, okay naman mechanical eh. Sinabay na rin yung mga cosmetic nito kaya medyo tumagal. Ano yung mga pinakamatagal na inabot na anong parts dyan? Yung mga conversion nito sa 12 volt siguro, yan, hinintay pa yun ng hinintay pa dumating. Sa mga wiring? Wiring, tapos itong mga powder coat, yung pag-pinstripe nito sa tangke, ayun, kasama yon. Ayun, nabanggit mo nga pala sa akin kanina, no? Yung tumitira pala niya, yung nag-pinstripe niyan. Anong pangalan ulit nun? Sila Aldrin Anderson. Yun, isa daw yun sa mga kilala na tumitira ng pinstripe. Nag-iisang tumitira na sa Pilipinas. Gaano katagal yung mga pyesa pag naabot ng kung order sa abroad, siyempre minsan matagal yun. Pero most of the parts, ibang bansa talaga galing. Oo, tapos siyempre budget na rin. Yung pag kumuha ka ng parts, hindi pwede yung conversion lang. Hindi pwede, kailangan yun original yung golden rule talaga. Oo. Sino ang mekaniko? Yun. Yung kila Aldrin Anderson. Siya rin yung nagpintura? Tsaka pintura lahat doon sa motor mismo. Ano yung grupo ba yun sila or? Hindi ko alam kung saan siya affiliated pero matagal na siyang gumagawa ng mga BM, Vespa, kahit anong classic na motor. Kakilala siya ng airpot ko. Yun. Okay. Check nga natin yung si Sir Aldrin. Anong condition nito nung nirestore mo? Running condition naman. Hindi naman siya ganun kakinis pero presentable naman siya nung bago i-restore. Inulit lang yung mga chrome ng mga rim. Majority aesthetics ang ginalaw talaga. Yung makina, okay naman yung makina eh. Ba't ilang taon ba yun na tambay yung motor? Pero mga 3 years siguro. Ano yung parts dyan yung masasabi mong pinaka-pinahirapan ka pero pinaka-proud ka na na-restore niya? Kung tutusin, wala naman. Talagang original pa halos lahat ng pyesa. Yung sa makina, walang ginalaw? Walang ginalaw parts, sa makina. Matching number lahat, pati yung makina lahat. Matching number. Gaano ba ka-rare yung ganyang modelo ngayon? Rare din kasi konti lang naman yung nilabas sa atin sa Pilipinas eh.
Pero kapag i-compare mo siya sa mga modern na mga motor, ano yung difference niya? Anong pakaramdam ng na-drive yung ganyan? Iba yung ride nito talaga. Paramdam mo talaga yung daan pagka dala-dala mo to. Takaw pansin. Oo. Ligtas sa checkpoint. Pag naka-restro, pag-updated yung restro, ligtas yan. Meron ka bang mga may kukwento na mga parts diyan or unique modern mga features ng bike? Yung yung shock sa harap. Yan yung unique na characteristic Yung shock ng doon sa unahan. BM Anong mga ginalaw niyo diyan sa sa front shock na yan? Sa ngayon, wala naman kaming ginalaw, halos cosmetic lang. O ano yung shock niya, as is pa rin yan. Yung original na shock pa rin yan. Nakuha namin yung upuan ganito. Yung Denfield yung brand na Yung brand Denfield. Battery yan, mga conversion na rin yan Sa 12 volts. Para ma-turn sa 12 volts. Oo, para convenient yung ilaw na para medyo malakas yung ilaw. Pero puro bulb pa yan. Signal light, headlight. Sa ngayon walang signal light Iba lang yung signal light talaga niyan Yung sa handlebar yung signal light. Tapos yung side mirror, nandito sa may headlight yung side mirror niyan Anong tips mo para dun sa mga gusto mag-restore ng BMW na R50? Ganda kayo ng budget. Nasa magkano? Bigyan mo na figure. Kung restoration lang siguro, mag-prepare kayo mga around 100 to 200. Depende sa mga gusto yung luho dun sa pyesa. Ang dami accessories nito. Parang kay Kuya Kim, maraming accessories iba talaga yun. Pero ito, pag gusto nyo all stocks lang, around ganyan. 150 to 100. Oo, mga ganon. Mag-ready kayo. Aesthetic wise. Wala Aesthetic, pang gagalawin mechanical. sa makina. Pati mechanical na rin. Mechanical, para siguro kasama na yon. Pagka medyo nanganak na may ibang yung ibang usapan na yon. Na ibang sakit. Oo. Mahina pala dito, safe 300 no?